Gabi na. Oh yes, gabi na. Pero let me share you guys yung about sa mga kasama ko nga dito, mga nakikilala ko na mga nag-share sa akin ng mga problema nila about sa mga amo nila. Especially doon sa mga kakongya natin na may mga kasama sa bahay na ibang lahi man yan o kapwa natin kasambahay na Pilipino. Alam nyo guys, mostly naman talaga kapag nangangumuhan tayo at may kasama tayo sa bahay, nagkakaroon talaga tayo ng conflict. Lalo kapag ang mga naging kasama natin ay hindi natin nakakasundo. Ayan, dagdag yan, lalo kapag kayong problemado na nga kayo sa mga employer nyo dahil nga, syempre hindi naman lahat ng pagkakataon okay talaga ang trabaho, di ba? Pero nadadagdagan pa kapag kayong kasama ninyo sa bahay ay hindi nyo nakakasundo. At the same time, kapag nagkamali kayo, malamang sa malamang kung anong mali nung isa, mali nyo rin halos na dalawa, o di ba? Kasi nga kayong dalawa ang partner, di ba, sa bahay. Kaya minsan yung mga employer mahirap na i-explainan, lalo kapag yung mga kasama natin or kasama ninyo sa bahay ay medyo may pagkasip-sip, ganun, sige, ganun na lang yung term natin. Dahil hindi naman maiwasan kapag may kasama tayo sa bahay, yung nagkaka-conflict sa trabaho, pag mali nung isa, minsan nahihirapan tayong mag-explain kung bakit niya nagawa yan or bakit ganun ang ginawa niya. Tapos yung amo, syempre, hindi natin sabi kung one-sided o kasi magdidepende yan kung sino yung lamang sa kanya kapag nag-i-explain yung isa about sa mga mali, sa mga nangyayari sa loob ng bahay. Kaya naman guys, kapag nandito kayo sa Hong Kong or kahit sa mga ibang bansa man, yung pag may nagkaroon kayo ng kasama sa bahay na talaga hindi nyo makakasundo, dyan isa yan sa magiging conflict talaga. Medyo dyan nahihirapan yung iba nating kabayan dito sa Hong Kong dahil ako kasi, una sa lahat, ayoko din talaga ng may kasama sa bahay. Hindi naman sa parang sinasabi ko na but for me, play safe lang talaga. Yes, aminado ako. Nung in-interview ako ni amo guys, talagang tinanong ko kung may kasama ba ako sa bahay. Kasi ayaw ko talaga. Sanay ako sa Saudi na walang kasama sa bahay. Kasi kung ano yung mali, mali ko man yan o hindi. Kung may mangyari man na hindi magandang dyan sa loob ng bahay, at least, ako lang ang mabiblame, walang iba. Kumbaga hindi na masyadong maraming iimbestigahan, alam niyo yun, ganun lang ang gusto ko. Kaya yung mga naunang employer na nag-interview sa akin, yung mga agency na nag-interview sa akin noon, na tinanong nila ako kung okay lang ba sa akin kung may kasama ako or ganito ganyan, so talagang nag-say no ako dahil ayoko talaga na may kasama. So ito naman, may mga amo ko wala talaga akong kasama, kaya nag-okay ako. Mostly sa mga naririnig ko nga, yung iba nating kabayan dito, kanina nakausap ko yung kabayan natin na nagrereklamo siya dahil yung kasama nga niya, kung anong mali sa kasama niya, siya din ang nadadamay. Kumbaga, mali nung isa, mali na rin niya. And at the same time, syempre yung mga amo niya, mahirap kasi kapag kayong hindi nyo nai-explain ng maayos sa mga amo ninyo. Kaya sabi nung kakilala ko kanina, nagkaroon sila ng conflict kanina sa amo niya tsaka yung kasama niya. Kaya na-terminate yung isang kasama niya na Indonesian. Okay? Indonesian yung kasama niya. Indonesian. And tinanong siya ng amo niya bakit daw yung freezer, yung fridge, may marami daw mga stickers o yung mga nakalagay doon. Which is, sabi ng kabayan natin na Pinay na hindi naman siya ang naglagay noon dahil dati pa daw yun, nung bago siya dumating doon sa kasama ng Indonesian, yun yung naglagay doon. Ngayon, yung amo niya, actually na siya, patapos na siya ng kontrata. So gusto ng amo niya na mag-renew siya. Tapos yung Indonesia na kasama niya, terminate today. Ngayon lang talaga terminate nila ngayon yung Indonesia na kasama ni Kabayan. Kasi mas gusto nila na si Kabayan mag-renew sa kanila. But si Kabayan hindi na siya nag-renew. Yun, nakahanap siya just today din, nakahanap siya ng among bago. Kaya ngayon, siguro problemado yung amo niya dahil terminate na nga yung Indonesia na kasama niya. Kaya ngayon, pinaaga siya pagpa-uwi dahil wala nga siguro ibang gagawa dun sa bahay. And parang ilang days pa yata bago siya aalis, bago mag-end of contract. Kaya problemado ang kanyang mga amo ngayon dahil syempre magkakaroon ng conflict na naman kung saan sila hahanap ng panibagong kasama sa bahay. So, lesson learned talaga mga Jai. Minsan, kailangan natin talaga na mag-stand din sa kung ano yung karapatan natin, lalo kapag alam naman natin na hindi tayo ang mali. Kasi minsan, pagka ina-accept lang natin yung pambli-blame sa atin kahit hindi naman natin kasalanan,
ayan, mapapahamak tayo. So, na-realize din naman ng amo ni Kabayan na hindi si Kabayan ang mali, kundi yung Indonesian. Yung tinerminate nila, yung Indonesian. And ngayon si Kabayan, pinapauwi ng maaga para may kumilos nga doon sa bahay. Ano? So, si Kabayan, since nakahanap naman na siya ng bagong amo, ngayon yung kanyang mga amo ngayon ay baka maghahanap yan or kukumbinsihin si Kabayan na magre-renew. Kasi nga pinaparenew nga daw siya. Since nakahanap na nga si Kabayan ng bagong amo, sabi niya hindi na daw talaga siya magre-renew. Kaya swertihan talaga dito mga may, kapag may kasama kayo sa bahay, ay nako, handa-handa ang mga sarili at pasensya ninyo dahil hindi maiwasan talaga yung mga problema pagka may mali-mali na nagagawa sa bahay. Minsan mali ng isa, mali ng lahat na. Kaya ay, lakasan ng loob mga Jai, and hopefully maging okay kayo sa lahat ng mga ginagawa nyo dito, especially sa mga nandito sa Hong Kong. So guys, God bless and thank you for watching.